Mga Lods, magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung importance of weak side action. Ano nga ba ang weak side action, mga Lods? Ang weak side action, mga Lods, ay yung movement na nangyayari away from the ball. Kasi mga Lods, meron kasing imaginary line yan dyan. Nandito yung bola, kung nandito ang bola, ito ang itinuturing natin na strong side. Tapos yung kabila, na kung saan wala yung bola, yun yung tinuturing natin na weak side. So mga Lods, habang nagkakaroon ng action dito, ay nagkakaroon din naman ng action dito kung nag-screen away or hammer screen, kung ano mang ginagawa dito, yun yung tinatawag na weak side action. So bakit nga ba ginagawa yun? Eh malayo naman yung bola dito. Actually mga Lods, akala ng iba walang halaga yan, pero hindi nila alam meron kasing epekto yan. Pero siyempre, alamin muna natin yung unang mga dahilan kung bakit kailangan magkaroon ng weak side action. Unang-una mga Lods, kung naalala nyo, tinuturo ko sa inyo yung weak side help. Sa defense muna tayo. Kunwari, nagkakaroon ng movement dito, naiwan to. Dahil doon sa tinuro kong weak side help na yun, lahat halos ng team mga Lods, ito, ginagawa, nagsasag down yan. Sag down to, sag down to. So kahit makaiwan ka dito mga Lods, meron nag-aabang dito na tutulong. So nangyayari, ginigibap yung pasang malayo. Ito yung ginigibap natin pasa yung mga malayo. And at the flight of the ball, tsaka bumabalik yung mga tao natin. Okay? So ngayon, ang nangyari, nakaka-recover yung mga tao. Kahit na nagkaroon na ng advantage dun, dahil dun sa weak side help na ginawa ng defensive team. So ngayon mga Lods, ang tinatawag na counter ng defensive team doon sa malakas na offense. So ngayon, ibalik natin doon sa pinag-uusapan natin kung bakit kailangan ng weak side help, ng weak side movement. So mga Lods, kunwari, balik natin yung bola dito sa strong side. So ngayon, habang nagkakaroon ng movement dito mga Lods, biglang ito nagbigay ng back pick. Ito yung tinatawag na weak side movement. So nangyari mga Lods, dahil dyan, naging preoccupied yung mga tao ditong defense. So ngayon, ito pumunta dito, kinailangan niyang puntahan to, baka kasi malibre pag drive nito. Na hindi niya napapansin, ito nakaiwan na, wala tuloy available na help. So ngayon, magtutuloy-tuloy na siya. Okay? Ayun naman yung counter ng mga offense doon sa mga malalakas na mga defensive team. Kasi meron nga silang weak side help. So ngayon, yung etong weak side action na ginagawa ng offense ay tinatanggal yung weak side help. So yung mga Lods, sana naiintindihan nyo na merong halaga yun. So ano-ano nga ba yung mga weak side action na pwede natin gawin? Ang mga weak side action na pwede natin gawin, mga Lods, kunwari, ito ang offense, yung yellow, pwede tayo magbigay ng staggered. So kung magbibigay tayo ng staggered habang nagkakaroon ng action dito, minsan, itong mga to ay nagiging preoccupied sa galawan dito sa kabila. So habang gumagalaw to, ito dumi-defense dito, ito dumi-defense dito, kung mag-switch man yan, meron na nangyayari movement dito. Habang may nangyayari dito, meron din nangyayari dito. So, etong tatlong defense na to, hindi sila gaano nakakapagbigay ng help kung magkaroon man ng advantage dito. So, mangyayari, ito, maaari makashoot, or maaari, pag ito, dinobol, pag roll neto, pagpasa, yung help, too late na. Hanggang sa makakatira na. Ganyan mga Lods, ang nangyayari sa mga matataas na level ng basketball. Hindi lang basta one-on-one, meron din diversion dito. Ganon ang level of thinking doon sa mga matataas na level ng basketball. That's why sinishare ko sa inyo to para matutunan nyo. So mga Lods, kung meron kayo mga katanungan at kung meron kayo natutunan, just comment below. Thank you!